Mga kababayan, sa video ito papanoorin natin itong mainit na interview ng mga banateros dito kay Kong Leandro Leviste. Ako maaalala nyo mga kaibigan, in the past few months mukhang parang nawala itong si Kong Leviste at recently lamang talaga bumalik itong si Kong Leviste. Malalaman natin yan dito sa interview kung bakit nga ba biglang nawala si Kong Leviste at sino nga ba ang nagbalak nagtangka na patahimikin itong si Kong Leviste. Lahat yan ay ibubulgar dito sa interview na to, kaya sit back lang mga kaibigan at papanoorin din natin ang mga alas na handa na pong ibulgar ni Kong Leviste at nais niya rin po makipag-collab dito kay Manong Chavez Singson maging kina Attorney Levy Baligod upang mailabas na lahat ng mga alas laban dito kina Bangag at sa mga tao na involved dito sa flood control scam. Pero bagong lahat mga kaibigan, this is Speech Gen Z. Nagbabalik po ang boses ng Gen Z sa mga isyong pampolitika dito sa ating bansa. Huwag niyo pong kalimutan mag-iwan ng like sa ating video, maging subscribe para kayo po ay mas maging updated sa mga may init na nagbabagong balita dito sa ating bansa. Ayan mga kaibigan, lahat po yan ilalahad ni Kong Leviste dito sa interview na to at nabanggit niya rin po yung nais po niya na pagtataguyod na maibaba sana ang tax sa langis, lalo na ngayon nagtataasan na talaga ang presyo ng gas. Kaya bukod dyan sa mga isyong nais niyang sagutin, marami ring ibubulgar dito si Kong Leviste sa interview ito. Kaya mga kaibigan, wag niyo po itong palampasin at panoorin natin lahat ang interview ito mga kaibigan. Panoorin po natin si Kong Leandro Leviste. Nabanggit nyo na yung flood control. Marami kasi nag-aantay doon sa sinabi ninyong Cabral Files Bakit hindi na tumuloy-tuloy yun? Ba't hindi lumabas na yung talagang dapat lumabas doon? Salamat po sa inyong tanong. Nung early February nga, may inilabas akong post na may iba pa akong ebidensya na ilalabas. At through that time, marami akong mga kinakausap na mga senior sa akin sa politika mula sa iba't ibang mga sektor, kasama na ang mga dating mga naging guest sa inyong show. At gusto ko sanang ilabas na lahat ng mga ebidensya tungkol sa korupsyon sa flood control. Pero ang payo sa akin ng lahat ay kung ilalabas ito ngayon, wala din naman patutunguhan. Pero ang sinabi ko, bakit na lang hindi ilabas na lang din? Ang isang konsiderasyon ay yung mga testigo nito ay buhay pa. At kung ilalabas lahat ngayon, baka hindi sila mabubuhay pa. Dahil ang fear, for example, of Zaldico, bakit hindi siya umuwi sa Pilipinas at ilabas lahat ng alam niya ay not misplaced na sinasabi nga ng iba, baka yung Ninoy Aquino International Airport ay magiging Zaldico International Airport. Di ba? Iba? Kasi puro aeroplano niya yun nandun Pero just to use that example, Zaldi knows the whole story that can implicate the people who are behind flood control. Pero baka hindi niya inilabas lahat ng kaya niyang ilabas dahil naiisip din niya na wala naman patutunguhan. At yung mga iba din na nasa gobyerno pa ngayon, marami pang mga nasa gobyerno ngayon ay may alam pa tungkol sa totoong nangyari sa flood control. O may mga natanggal sa gobyerno na nandito pa sa bansa na maraming alam tungkol sa tunay na nangyari sa flood control. At kilala natin sila, may ebidensya tayo galing sa kanila, pero hindi ito inilalabas ngayon kasi ang sinasabi nila, wala naman nangyayari at baka kung lumabas ngayon, may mangyari pa sa kanila. Pero at least may konti tayong consolation. At ito po ay ito. Naniniwala ako, kung hindi mangyayari ang accountability ngayong taon, mangyayari siya by 2028. Kasi ang lumalabas actually hindi lang isa, kung hindi napakaraming mga tao ang may sufficient evidence that will implicate the people who are really behind it. And basta ang ating gobyerno ay determinado na panagutin
ang mga behind sa flood control anomaly, then siguradong sigurado na maraming makukulong by 2028. Alam nyo kung, I'll be honest with you sa tingin ko, like, pinag-usapan natin to kanina maganda kasi makausap nyo yung mga tulad namin. Hindi ko sa pinagmamalaki. Kasi kami po yung nasa ground. Yung makakausap ninyo, mga politiko. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit ang mga tao parang ayaw o hindi sumasama ay dahil sa nararamdaman nila na para bang pinaglalaruan sila na unti-unting nilalabas. Bakit na lang hindi ilabas ng bagsakan and let the people judge? Kasi nga, di ba, meron tayong kasabihan, the truth shall set us free. But the truth should be the whole truth. It's not the half, not the three-fourth. Kailangan buo. Ang nararamdaman kasi ng mga Pilipino ngayon, lalo na sa SOCMED, bakit pa unti-unti ang labas? Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ano ba? Is this politics o nag-iimbento? May script ba? Ba't hindi nyo na lang ilatag lahat? Kami nang bahalang magtansya kung totoo ba to o hindi. Kasi nangyayari, parang, ito hindi naman po para anin yung iba nating kababayan na naglabas. Halimbawa, yung kay Atty. Baligod, kapiraso pa lang, hindi pa nilalabas lahat. Yung sa inyo, kapiraso pa lang, hindi pa nilalabas lahat. Yung kay Kiko, kapiraso pa lang din lahat, hindi pa nilalabas. So tuloy, ang tao, parang, ano ba? Ano ba talaga yung totoo? Tell us the truth and we will be the one to judge. Well, Di kaya baka inaantayin yung mamatay na yung tapos sa kanyo ilalabas Kasi na. naintindihan ko yung sentimento na kailangan protektahan yung mga ibang taong buhay pa na nandyan. Pero hindi ba hayaan na lang natin ang katotohanan ang siyang humusga? well, may Mag-agree ba si Kong Liviste sa akin kung sasabihin ko na yung sinasabi ni Banat Bay na itodo, baka mas lalong ma-overwhelm yung tao tapos hindi nila alam kung ano ba yung, kung saan sila magfo-focus. Kung sabay-sabay ilalabas ng buo itong ano na to. Well, meron akong direct sagot na yung iba hindi nila inilalabas lahat dahil ang iniisip nila ayaw nilang makulong kung sila ay sangkot sa issue na yun at sila ay maaari sana maging whistleblower. In my case, wala naman akong kinalaman sa flood control kaya gusto kong ilabas pero hindi din naman galing sa akin ang impormasyon. Galing sa mga tao na ipinagkatiwala sa akin o na balitaan ko lang sa kanila ang impormasyong ito. Kaya kung manggagaling lang din naman sa akin, sasabihin naman ng ating kagalang-galang na mga opisyal sa gobyerno, fake news ang galing sa akin. Kaya ang pinaka-importanting mangyari, maglakas loob ang mga tao na may direktang involvement dito na magsalita. Pero ang problema, kung hindi naman sila susuportahan either ng gobyerno o ng mga tao, makukulong sila. Kaya si Zaldico lang ay may sapat na impormasyon para ma-explain yung buong kwento. Pero kung sa tingin niya may patutunguhan ang paglalabas niya nito, siguro inilabas na niya. Pero inassess nila na hindi, kaya siguro after November, tumigil na. Ba't hindi nyo naisip kong na magtulungan kayo ni Zaldico? Actually, yun yung inaasahan ko na yung iba ay lumabas din. At pag ang isa ay mag-tell all na, yung mga iba ay maglakas ng loob din na mag-tell all na. Pero alam mo, dapat pinag-usapan na ito off cam kasi nakikinig din yung mga espiya ng gobyerno dito Kuha sila ng idea. Oo. Baka biglang bukas patatahimikin yung iba dyan. Pero alam naman nila ito. Ang point ko lang kasi is kung may mag-move ng isa sana, baka in fact, I know for a fact na naturally mas lalakas ng loob yung mga iba dyan. Pero kahit isa ay hindi naglalakas ng loob kasi yung Nag-aantayan kayo. na pick up ko sa kanila, hindi din sila nag-aantayan. Napakalayo sa tingin nila ang readiness ng taong bayan para tumugon kung
ilabas nila ang katotohanan. Kasi kung sakaling sa 2028 yan nilabas, magmumukhang ano yan eh, propaganda. Pagkatapos ng election to. Pagkatapos daw ng eleksyon. Pagkatapos Ang- ng eleksyon. Kaya alam kong yung iba sa inyong mga nanonood ay gustong ngayong taon na magkaroon ng accountability. Pero ako ang siguro isa sa mga pinaka may gusto na magkaroon na kaagad ng accountability. Pero ang in fact aking attempts over the past few months ay ma-advance ito hindi lang sa mga bagay na alam na ng iba, pati sa mga ibang bagay na hindi pa alam ng iba. Pero ang masasabi ko na lang po, at least by 2028, magkakaroon ng accountability. Tsaka hindi lang ikaw kung ang may ano eh, may ganitong pinangahawakan eh. Marami din kayo eh. Andyan din si Manong Chavit. Ikaw, yan sa Halimbawa, hinahawakan mo. Meron si pa isa, Gov Chavit, may April 14 sana. Na ngayon, pinospone. Nung pinospone, may nangyari ba sa na reaction ng tao? Wala. I mean, we just allowed it to happen, di ba? So parang, lumalabas, we're allowing the cover-up to get away with it. And if that is the case, then lalong hindi nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga tao na may first-hand information tungkol dito na magsalita. Tapos yung tingin pa ng tao ngayon sa inyo na mga ganyan na parang nakikisabay na lang kayo sa mga... Kasi halos lahat may mga ano na eh. May mga kanya-kanyang hawak na ilalabas ko to pagdating ng panahon na ganito. So yung ibang mga netizen, iniisip nila na ay nakikisabay lang yan sa ano. Nakikisabay lang yan. Kasi parang naging uso na eh. Meron si Chavit, meron ikaw, meron... maraming may mga hawak na alas na palagi nilang sinasabi na hindi pa namin to ilalabas. Ano pa? Sa tamang panahon. So yung mga tao na iinip na, sinasabi na nga nila magsabay-sabay na kayo eh. Ilabas nyo na lahat yan eh. Para Actually, magandang idea yung magsabay-sabay na. In fact, dapat Oo, yung, diba? mag-usap na tayo kay Chavit. sabay yung Eh, tipong kung- isang buhusan Pero nyo na. si Chavit ay parang din ako eh. Hindi naman kami yung directly may involvement sa flood control. Kaya kahit na ilabas ni Gov Chavit ang ibang ebidensya niya, sasabihan lang ng mga ibang ahensya ng gobyerno na hindi naman galing sa kanya yan. 'Di ba? Kaya ang mas mahirap kasi yung tao na involved kasi halimbawa siya yung nag-implement ng nakawan. Kung magsalita siya, ipapakulong siya. 'Di ba? Kaya ang importante tayo katulad ni Gov Chavit ay dapat mag-encourage ng mga tao na directly may involvement na magsalita at yun po ay mangyayari kung ang inyong mga manonood naman ay susuporta sa kanila kung sila ay magsasalita. Katulad yan kung sinabi nyo kanina, ito, huling tanong ko na. Yung iniingatan nyo yung buhay ng mga involved dyan sa Para ano na pagdating ng 2028, buhay pa sila. yan. Oo. Pero, di ba sabi nyo, para kayo sa bayan. Kung iilan lang naman din naman sila na tao at ilang milyon ang makikinabang sa magiging... Pero ito yung dahilan kasi kailangan buhay sila sa 2028 para kapag nakikinig kasi yung mga taong sangkot sa flood control eh. Para pag may Blue Ribbon Committee hearing sa 2028, buhay pa yung mga tetestigo tungkol sa okay. anong tunay na nangyari nung mga nakaraang mga taon. Pero kung alam mo, dalawa tong tanong ko, no? Sundutan ko lang yung sinabi niya. Alam mo, isa lang ang mamatay. Palagay ko tapos na to eh. Pagka meron lang magbuwis ng buhay. Kasi yung galit ng tao, talagang sobra na eh. Pag may isa pa, delikado na. Pangalawa, yung mabigat tong binitawan nitong mga Marines. Bakit hindi kayo makipagtulungan doon sa Marines na parehas lang din yung pinatutunguhan eh? As you mentioned, there's actually another batch nga of Marines na dapat lumabas ka din, di ba?
At saka hindi ko din alam kung alam to ng publiko, pero ang sinasabi daw, mahigit 100 yung mga so-called basureros. Pero yung mga iba baka nasa control pa rin. Kaya hindi lumalabas. At siguro ang isang iniisip ng ibang mga Marines ay yung mga unang 18 nga, kinasuhan nung lumabas sila. Kaya napakahirap po kasi ang environment ngayon para magsalita. Pero mabuti nga lumabas yung 18 at nabanggit ko naman din kanina off camera. Meron din naman akong konting naging kinalaman sa paglalabas noon. Konting-konti lang naman. Pero gusto ko sana na sinabi nyo nga, pag may lumabas, yung iba lalabas din. At inasahan ko na magkaroon ng snowball after that. In fact, kaya dapat by February 25, People Power 40th anniversary, Yes. lumabas lahat nito. Kaya babuti, February 24, lumabas ang 18 Marines. Pero after that, pumasok si Trump na sa Iran, nalimutan na yung flood control. Pero isipin nyo, yung mga Marines, nagsakripisyo. I know, ikaw nagsasakripisyo. Kita ko naman. Kasi kung ako sa'yo, yung ganyan akong kayaman, tahimik na ako. Diba? I mean, you don't need this. Pero baka naman makapag-convince kayo nung mga katulad ninyong mga congressman kasi we really need to sacrifice. Baka wala nang aabutan tayong 2028. Baka nga wala ng eleksyon. And we don't know. Baka si Garcia pa rin ang nakaupo. Well, yung magkakaroon ng movement talaga is kapag may mga makakasuhan. Kaya hindi nagkakasuhan ngayon dahil kung malimutan ng mga tao yung issue, hindi na kailangan magkaroon ng mga kaso, di ba? Hindi na rin magsasalita ang mga taong involved. Pero kapag ikaw ay makasuhan, ang interest mo ay sabihin na lahat para mapalaya ka, di ba? Pero ang I think fault line na lang is, will the government be able to get away with none of the parties that knows a lot being sued? Kasi meron naman naging resulta eh. Nakikita natin kaya pinipilit yung impeachment para mapagtakpan tong maleta. In short, sapul na sila eh. Defensive na sila. Konti na lang eh. Baka naman meron pang iba, na, lalo na yung mga matataas dyan, na tumanggap din, we don't know. Baka masolusyonan natin to ASAP. Gusto kong i-encourage din sila. Pero so far, sabi nila, alam mo ang sabi nila? Hanggang social media lang naman kasi ang mga taong may gusto na lumabas ang katotohanan eh. Wala sila sa lansangan. Kaya ngayon, mga kababayan natin, nasa liwasang Bonifacio para manawagan na ibaba ang VAT. Kasi ano to Kaya ako nga nandito para imbitahan kayo na sumali Tara na. sa Ano liwasan. na tayo ngayon? Akala ko sa resort tayo. Si Kong Lian, naniniwala pa rin na mayroong pag-asa. There's something that we can do para mabago talaga yung nangyayari ngayon or matapos itong nangyayari ngayon. Well, ang sinasabi naman ng iba, napaka-unpredictable naman ng events. Hindi naman inakala nung 1985 na by 1986 ay nagka-EDSA People Power Revolution na. Pero the least that we can do is, as was mentioned a while ago, to keep the issue alive and to also give opportunity for the public to air their grievances. Kaya, inaamin ko, tayo ay sumusuporta sa panawagan ng mga kababayan natin na ngayon ay nasa liwasang Bonifacio tungkol naman sa economic issues. Pero kaya ako din dinuduktong yung flood control sa economic issues ngayon kasi kaya naman tayo may ganitong krisis ngayon dahil winaldas na napakalaking pondo sa flood control. Akong, nag-guess ko yung kanina sinabi mo eh. Yung iba, puro social media lang. No? To be fair, kasi pag tiningnan natin to, yung taong bayan naman ang inaantay yung mga politiko. Parang chicken and egg eh. Sino bang mauuna? Yung tao, inaantay ng politiko yung tao o dapat yung tao ang inaantay kayong mga leaders?
or yung mga kasama nyo? Kasi antayan. Meron pa nga rumors na ang inaantay daw ng AFP is yung tao. Lumabas na yung tao, remember? Before nagsalita si Senator Amy ng lulong, ang laki na nun. Asan yung leaders? Kaya mga kababayan, may 1,000 mga taga Batangas na nasa liwasang Bonifacio ngayon Samahan natin. Samahan natin. para manawagan para ibaba ang VAT. Ba't lang ha? O baka ma-misinterpret ng mga ng mga spy, yung mga sinasabi, yung mga nanonood ngayon. Baka sabihin nila you're trying to alam mo, yung topple or Ibaba ang VAT. ibaba ang VAT. Pero kung dapat nga ganun kong na bakit ayaw nyo na lang tumbukin na ipababa nyo si Marcos kaysa dyan sa bat na yan maaaring bumaba yung bat na yan kung wala na si Marcos. Ba't ayaw niya irekta na lang ganun? Kasi 99% ng mga Pilipino gustong ibaba ang VAT. Yes. Kaya Ito Kong, magsakal natin si Kong ng matinding sige. matinding tanong. Ba natin? O kasi gusto nilang malaman, seryoso ba talaga si Kong Libiste sa laban sa korupsyon? 18 Marines na pag-usapan natin kanina at kasama sa kanilang testimonya na ang iyong nanay ay nakatanggap daw ng mali-malitang pera din. Opo. Kaya nabanggit ko po kanina na speaking for myself, a few weeks before lumabas pa yung 18 Marines, natanggap ko na yung kopya ng affidavit nila. At yun ay dahil hindi nga sila pa lumalabas kasi kailangan ng mga tumutulong sa kanila ng tulong para lumabas sila. At ako po ay may konting kinalaman sa paglalabas nila by February 24. At naging importante nga sa akin na lumabas at may suporta sila. Pero when I saw the affidavit, wala po akong ginawa para pakialaman yon. At ako po ay naniniwala para sa transparency at sa accountability. Kaya suportado ko ang paglalabas nila even with the contents of their affidavit. That being said, ang nakikita kong importanteng piece of the puzzle din naman sa kanilang affidavit ay kung ano ang sasabihin ni Zaldico tungkol sa mga taong pinangalanan sa affidavit nila. At yung affidavit kasi nila ay mga informasyon mula sa 18 of them na hindi naman lahat ng 18 ay may involvement sa bawat transaction. At kung meron isa o dalawa na nandoon nung may isang napagkwentuhan nila, then depende lang kung anong sasabihin ni Zaldico, kung totoo man yun o hindi. Pero pwede ko bang sabihin na may nagparating mula kay Zaldico Yan. yung isang nandun ay hindi naman totoo galing sa kanya. Pero hindi ko po alam, ayaw ko naman sabihin na mali ang anumang bahagi ng kanilang affidavit. May naparating lang mula kay Zaldico na may Isang information doon. na hindi totoo. Alin kaya yun? Pero yung isa namang maaaring sabihin is baka naman totoo na may dineliveran ang Marine, pero baka naman iba ang konteksto mula kay Zaldi pag ipaliwanag niya para saan yung dineliveran na yon. Pero again, mabuti na lumabas yung 18, sana lumabas yung susunod pang batch. Sana eventually, pagdating ng 2028, yung buong 100 ay lalabas na at may paliwanag ni Zaldi bawat isa sa mga mapapangalanan doon. At dapat nga mas marami pa ang mapapangalanan doon. Siguro kasi yung mga iba ay nasa kaalaman ng ibang mga Marines na hindi pa lumabas. May paliwanag ni Zaldi para saan ang bawat napangalanan doon. Parang sinasabi mo na kumontak or nagpadala ng emisaryo si Zaldico may mga para kaibigan sabihin na yung mga sinasabi ng 18 Marines may mga part nun, hindi. isa doon. Hindi naman specifically para dyan, pero meron tayong mga kaibigan kasi na kaibigan ni Zaldi. In fact, ang aking ina ay matagal ng kaibigan, isa sa mga malapit kay Zaldi
nung bata pa lang ako, kung pwede ko tong ma-share, kilala ko na by then, hindi pa siya congressman na Zaldico. In fact, I first met him 2013 during the campaign ng mga senators ni President Noynoy Aquino. Kasi noon si Zaldi ay Noynoy naman. Tapos nung time ni PRRD, Duterte siya. Tapos Noynoy ngayon, na siya nun. Ngayon, BBM siya. noy-noy pa din. Hindi, ibig kong sabihin, si Zaldi kasi ay matagal na sa politika. At halos lahat ng mga matataas na opisyal sa ating gobyerno ay kilala niya. Pero particularly, close din sila at ang aking ina at ako mismo po ay na-meet niya many times. Pero may mga nakukuha din tayong info mula sa mga tao na may contact sa kanya. Pero ang masasabi ko na lang, para mabuo ang buong picture, it will be very important what he will eventually say about all the contents of that and more. At sana, buhay pa ang lahat ng mga testigong ito by or before 2028. At saka you have all the reason now para sana hindi sakyan itong testimonya ng 18 Marines. But even if lumabas na yung pangalan ng nanay mo, you're still pushing na maimbestigahan itong mga testimonya ng 18 Marines. Pwede kong i-share to, pero hindi ko masyadong i-divulge yung mga detalye kasi yung tao na kausap ko dito ay dapat ang magsalita tungkol dito. Pero mas maaga sanang lumabas pa yung 18 Marines, pero may mga hesitations sila kasi talagang mahirap yung ginawa nila. Pero ako yung nag-push na dapat by February 24 lumabas sila kasi importanteng malaman sa earliest possible time ang laman ng kanilang affidavit. Kung, ang dami mong kunikwento kanina pa eh. Mag-isip, kung sa akin na sa isip ko eh, na parang magkakaalala kayo ni Captain Simpson, Salky ko. Ano yan, magkakaano kayo? Ano yan? Parang... Hindi, yung mga matagal Ano, na sa politika ay ganon? magkakakilala naman. Kala ko kasi parang may... Ano may parang... Pero parang nakaplano eh, no? si Manong Chavez kasi ay may interest na makatulong sa bayan. Kaya common ang interest namin. Hindi naman okay. interest niya magnakaw. Baka yung mga kapwa magnanakaw magkakilala, yung mga kapwa na makabayan ay magkakilala din. Ayun. Pero Ito- kung sobrang yaman mo na, no? Bakit di Ano mang gusto mong patunayan? Pahiramin. Ano gusto mong patunayan? Di mo mayaman. Affidavit. So, Actually, gusto ko lang na may silbi. Kasi ayoko naman na nandyan lang tayo. Nalulungkot nga ako pagdating sa Kongreso at may script lang, nakaupo lang kami doon. Eh ayokong sumunod sa script. Gusto ko na may ambag tayo araw-araw sa Kongreso. pero kung naalala mo yung sinabi ko sa'yo nung nakaraang nandito ka, Ano naiintindihan siguro na... Hindi, naalala niyo yun. Naalala mo to, ha? Magiging presidente ka ng Pilipinas. Pangalawang beses ko na sinabi yan, ha? Actually, hindi ko alam kung meron pang Pilipinas by then. Kasi napaka... Mawawala Pilipinas? napaka baba ng ating prospects sa ngayon. Pero Okay. sinasabi naman na, alam mo, kahit yung mga Hudyo dumaan sa Holocaust, kalahati ng lahi nila ay pinatay ni Hitler. Pero ngayon, napakalakas nila. 'Di ba? Kaya, on one hand, lungkot ko para sa kinabukasan ng ating bansa. Pero on the other hand, palaging may pag-asa kung yung iba namang mga bansa ay dumaan din naman sa So, ganitong yung hirap. sinasabi mo kanina na by end of 2028 o bago mag-2028, bakit hindi mo bukas? No? Kausapin mo yung mga mismong Kaya ka testigo. na. Sa Nag-aalala sa Liwasang ako, Bonifacio. At Hindi mo isama yung mga taga Cavite. Oo, Kasama ka si Liwasang Bonifacio bukas. Ando doon na yung Tama, mga... mag-usap tayo, okay? Ha? Kami nasa isang banda na nanawagan para ibaba ang VAT. Yung kabilang banda, bahala ka na. Kung Ano ano yan? baba mo. Ipaglaban ng mga Wala akong kasama nun. freedom of expression. Saka hindi ako maunawaan nun. Maunawaan mo ako nun. Ibaba ang bading sa kanya. Hoy! Ang bading. Baka bukas pumot na siya, ano? Si Percy Paloma. Pero ano itong isa pang issue kasi kanina, ano yun parang yung binitawan ni Banat Bay kanina na lahat na ilabas na natin para mawindang ang taong bayan. O isang naging issue pa, Banat Bay, yung issue ng text messages. Yun nga yung sinasabi ko kanina na
marami akong mga nakuha at galing sa mga taong may direct involvement sa flood control na gusto kong ilabas. In fact, halata naman ito, kaya alam na to ng mga intel na nanonood dito. Kaya marami akong mga ginagawa nung January at February kasi gusto ko nung February na ilabas na lahat. Pero sinabi sa akin ng mga mas senior na, ay teka lang, hindi pa handa. Kaya sinabi din ng iba, makakasama pa kung ilabas mo ngayon kasi hindi na siya pwedeng lumabas in the future kapag mas okay na. May lumabas pang balita, Banat Bay, magbabakasyon daw siya ng 6 months. Bakit Ano ang ba, totoo bilis? ba yun? Wala pang 6 months, nandito ka na. Yung totoo ba yun na pinagbabakasyon ka at nagbakasyon ka? Ay, totoo. Na? May mga matataas na tao sa gobyerno Sino yan? na Sino yan? nagpakabakasyon sa akin. Tama. Sino yan? All. At andito naman ako, hindi naman ako talagang nagbakasyon ng ganong kahaba. Pero sa totoo lang, nanonood kasi yung mga intel ngayon sa show ninyo eh. Nandoon lang ako naghihintay na may pagkakataon na tulad ng mag-grant yung wish ni Sir Banat Bay na ilabas ng lahat. Pero naghihintay pa tayo eh. Alam nyo kung, huwag na kayo mag-antay. Kaming kausapin ninyo. Kami na Ayaw maglalabas. ilabas, Kami maglalabas. Kami tutulong sa inyo na maglabas ng mga yan. Hindi naman pwede na Kasi tayo-tayo lang. Dapat marami tayo. Pag nilabas natin yan sa social media, siguradong social media ilalabas yan. Hayaan nyo na makulong si Jack. Sabi namin, yung source galing sa kanya. Sanay na ako. Hayaan Go. nyo siya makulong. Mabulok sa kulungan. sa sacrificial lamb. Oo. Basta ang masasabi ko, pag mag-uusap-usap na ang lahat ng may kaalaman tungkol sa mga kaalaman nila, walang duda na maraming makukulong. So kung sinasabi mo, marami pa to, marami pa kayong hawak, marami pa kayong mga At hindi to sa akin. Ito'y galing sa mga tao na may direct involvement na buhay pa. Kaya ang sinasabi kong role natin is create the conditions para lumabas sila. Pero ngayon, hanggang Facebook kasi yung ibang mga kasamahan natin eh. Pero kaya tayo nandito ngayon sa inyong show para imbitahan ng ating mga kababayan na sumali sa Liwasang Bonifacio. Hindi kaya para ibaba ano, ang VAT. Kaya nagtataas ang presyo ng mga diesel ngayon, bilihin, pinahirap nila buhay para walang pamasahe yung mga kababayan natin magpunta dyan, Kong. Alam nyo, ang propaganda kasi ngayon ay dulot ng Iran crisis, ang hirap ng ating ekonomiya. Pero bago pa naman nitong lahat, naghihirap na tayo eh. At kaya tayo ang pinaka naghihirap ngayon sa Southeast Asia dahil sa laki ng ating utang, kaya hindi tayo pwedeng mag-provide ng subsidies para sa ating mga affected sectors. Kaya Nilakaw na lahat ko eh. Di ba? tama. Kaya ang isang posibilidad ay dahil sa hirap ngayon, baka magkaroon ng bagong clamor para sa pagbabago. At kung hindi pa ngayong araw, then sa mga susunod na mga linggo at buwan, mag-worsen pa ang ating sitwasyon ngayon. Ayun, nanonood na ulit yung mga intel sa inyong show. Pero alam naman na nilang lahat na posibilidad ito eh. Ang dami nga nagsasabi, ilabas nyo na daw eh. Lahat Oo. eh. Tama-tama daw sa pagrarally ninyo sa liwasan para ibaba ang bat. Ang bat. Baka kaya tayo may rally sa Liwasang para kung Doon dumami yung talaga ilalabas. tayo doon ilalabas. Oo. Ayan, pwede. Ayan, Pero, so, mga kababayan, wag naman kayo kailangan daw lumabas. Ilang araw na to, Kong, itong nagaganap Ito yung na pagtitipon pang-apat dyan? Pang-apat na. Opo. Hindi naman kailangan ng permit dyan sa Liwasang Bonifacio kasi wala ba kayo nakikita dyan na ali-aligid na parang tila mo Actually, itataboy kayo kasi marami ng napapasalamat beses na tayo eh. sa City of Manila at sa police na safe, malinis ang Liwasang Bonifacio. Maganda din siyang park. In fact, napaka magandang lugar siya kasi malapit lang din sa Luneta. Oh, tsaka malapit din sa Malacanang. Oo, ilang hakbang lang yan. Konting hakbang lang, di ba? Opo. Oo, ano na yan, Mindiola na. Masyado na tayong halata. Nanonood pa sa yung show yung mga iba. Hindi naman, hindi ka rin madaming harang dun eh. Di ka Sa makakadaan Malacanang doon, eh. marami Wala naman doon yung presidente, no? Wala naman, nasa nasa ibang bansa daw, sabi. Akala ko sa Sa ibang Rodriguez. bansa, grabe naman kayo. Akala ko nasa Pampanga eh. Nasa Hindi, Macau ewan daw. ko kung saan siya Pero kung- nagpapakita eh. Di ba sabi mo may nagpabakasyon sa'yo? Sino yun? Sino yung mga yun? Actually,
maraming mga tao sa gobyerno ay gusto naman na tumahimik itong flood control. At galing sa pinakamataas Order. ang rekomendasyon na pabakasyonin ako. Pinakamataas na na sa bansa. Pinakamataas ang tama, ganun. Ano ba Pero, naman? pero basta for the most of the time na sinabi ako kung na abroad ako, andito lang naman ako. Hinihintay ko lang ang pagkakataon na i-grant yung wish ni Banat Bay. Pero Iba ang wish niyan. hindi pa dumating eh. Parehas nung wish nung ano. Hindi kaya si Senator Ping Hindi kaya si Senator Ping Lacson yung Hindi, pinakamataas. nagpapaano sa inyo sa inyo. Pinakamataas. Mas mataas Si pa. Soto. Si Soto. Mataas pa. Mataas pa. Uy. Ay, alam na. High na high. High na high. Mataas ang tama. Oh, Yung laging nasa taas. Oo, lagi siya nasa tama. High siya, high. Tama ka nga. Oo, tama ka nga. Isang practical reason din na step back ako is kung sino yung nagsasalita, even our friend Kong Kiko, ginagawa tungkol sa messenger yung message. At ang gusto ko sana, maging focus yung message. Pero kung wala naman messenger, hindi naman lumalabas yung message, di ba? Pero ang mga ginagawa ko ay tungo lang sa atikain na lumabas in the way na most effective ang kailangan malaman ng mga tao. Ganito isa na lang. pang ano, isa pang malakas, isa pang... Sandali, ito muna. Ito muna. Ganito na lang. Sa akin mo lang ibigay impormasyon para ako na lang ang pagbakasyonin nila. Eh, mahilig tayong magbakasyon, di ba? Kaya alam, baka yung bakasyon mo, hindi ka na pauwiin dito. Yun ang problema. Speaking of laging tama kong, may tatanong sa iyo si Jay. Yung sa laging tama. Kamusta na kayo na Auntie Claire? Sinampahan ko siya ng kaso nung mid-January. Tapos yung Regional Trial Court ng Balayan ay nag-schedule naman na ng aming hearing. Hindi ko lang naaalala yung mga detalye kasi ang ating abogado doon ay si Attorney Topacio. At siya naman po ang bahala na sa kasong ito. At ito po ay civil case, hindi siya criminal. Kaya hindi naman siya makukulong. Pero kailangan niyang magbayad ng multa. Magkano kung? 110 million para sa Isang malaki libelous lang yun. statements. Pero mukhang ang kulang yung hiningi natin eh. Kasi una, hindi naman din siya tumahimik. Pangalawa, sinabi na dahil sa sleepless nights, kailangan ko siyang bayaran ng 500 million na galing lang naman sa hangin yung numerong yun. Kaya ang actual trial proceedings, bahala na po si Attorney Topacio. Pero ako po ay may mataas na pag-asa na sinabi ko nga by 2028 magkaroon ng hustisya. At baka pati na sa mga nagpakalat ng mga fake news galing sa gobyerno, sila din po ay mananagot. Ay, sa oo, ating mananagot talaga sistema. yun. Paano yun kung magkano lang naman yung sahod ng isang USEC? Ng isang... Ay, Yung ng katulad ni issue ko nga Auntie sa Claire. Kongreso, yung budget ng opisina niya halos 2.5 bilyon eh. Ay, grabe. So, parang... Hindi, at saka yung ikinagagalit ko nga ay malaking portion pa ng ating government funds. Lahat ng mga opisina ng gobyerno ay napupunta sa mga trolls. Hindi, may budget ang Kongreso, may budget ang Office of the President, may budget ang sinasabi daw, PCSO ang gumagastos para sa mga troll eh. At ang mga funds ng taong bayan ay ginagamit para atakihin ang mga kritiko ng administrasyon. Pero dahil dun sa sinabi nyo kanina kong na parang kulang pa yung 110 110 million pesos. million na pinapabayaran nyo kay Auntie Claire, sinasabi nyo po ba na totoo nga yung issue about kay Auntie Claire na may billion siyang pondo? Ay totoong may billion siyang pondo. Nasa Nakita na ikaw nasilip. dokumento naman yun. Kaya nakadokumento talaga. Kaya pala nakam niya, no? Kaya pala nakam niya. Kasi dami ng pera.
Really, sira ulo yun eh. Pero alam mo, maganda dito kay Kong, marunong siya makinig sa kanyang mga senior na politiko. Pero how do you balance yung listening to the senior at the same time yung sakripisyo mo na ikaw mismo gagawin mo yung nalalaman mo. at Napakadelikado nasasabi mo. niyan, banat ba Oo. nung ginagawa ni Kong eh. Alam namin na delikado kasi Actually, madalas hindi ko sila pinapakinggan. Kaya minsan may mga ginagawa ako na going beyond what others want. Pero pag nakikita ko na futile na rin na tumuloy pa, nag-pause tayo. Pero lahat naman ng mga galaw natin ay calculated towards achieving our objective. pero ang